Maayong buntag sa tanan, dalaygon ang Dios na usab sa higayon o sa oportunidad nga gitugot niya kanato nga makahimo kita padayon sa ato ang gabuluton o niini karon nga higayon magatugyan kita sa Ginoo sa atong buluton pinaagi sa pangamuyo. Gamahanan o dalaygon nga Dios, once again, salamat sa oportunidad na usab nga imong gitugot karon nga ang imong balaan ng mga pulong o Diyos sa among mabasa, mapamalandungan o hinaot kini imong panalanginan nga masabtan sa pinaka-sayon o pinaka-simple nga pamaagi ngadto sa mga nagapaminaw karon. Panalangini o Diyos ang tanan nagasubaybay niini sa radyo o bisan pa man diha sa Facebook, naga-follow niini nga Facebook page. I pray, O God, nga padayon ikaw magapakig-istorya sa imong mga katawhan, labi na Ginoo gamiton nimo imong mga pulong. This I pray in Jesus' name. Amen. Usa ka oportunidad daw sa paggihatag sa Dios kanato nga nakamata kita sa niini nga adlaw, kamuntagon, itagaan kita niya og dugang nga lugway sa atong kinabuhi. Ubos sa dili nato usikan ang ato nga panahon, ang atong kinabuhi, ato gyud nga tagaan og igo nga pagtagad diha ang atong Ginoo. Og kini pinaagi usab sa pagpadayon nato sa pagpamalandong sa iyang balaang pulong. Niini karon nga tungo panahon padayon nga magatuon kita sa Book of Acts and ang atong makita dinhi samtang atong pagatun-an makita nato ang ginahimo sa mga apostoles o sa mga bag-ong magtutuo nga gipundar na sugdan o gipadayon sa pagbuhat ni Ginoong Hesus. Makita nato dinhi that the spirit-filled believers courageously preaches the gospel. Now, continuation kini sa ato nga pagpamalandong aniya kita sa part 3. That God expanded the church despite of conflicts. Daghan kay mga komplekto, mga kalaban, mga opposition sa ilang pagpamuhat sa bulaton, pero makita na to kung paano ang Diyos ga-sustain, paano ang Diyos nagpatinumanon sa iyang promisa, and what God does to His church despite of conflicts. Paano o unsa ang ginahimo sa Ginoo ato nakit-an sa milabay nga mga pagtuon, God expanding His church. Paano kini niya gisugdan nga makuha ang atensyon sa mga tao by simply healing a lame man. Mao kana siya ato nakit-an sa milabay nga pagtuon. Secondly, God's expanding church oppose right then sa dihang nakita o ipadayag sa Diyos ang iyang miraculous work through the life of Peter at makita nga nakatagamtam dayon ang church o mga opposition. O dili basta-basta nga opposition ang hitabo during the time because Satan was using influential people. Magigamit ni Satan ang mga tao ng mga anaa sa otoridad, mga influential people, o ikatulo nga ato makita karon, which is mao ang atong focus. God's enabled church goes on. Mao kini siya ang quality nga makita nato sa early church, nga despite sa mga opposition, daghan mga opponents nga nagababag o naga-try sa pag-afflict, himo pamaagi aron nga mapaundang sila, pero ang Ginoo nag-enable sa iyang church aron mo padayon sa pagbuhat sa bulaton. This would be our focus para karon sa pagtuon. Ingon sa verse 19, ingon sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 19 nagingon, apan si Pedro o si Juan mitubag kanila, kung matarong ba sa tubangan sa Dios nga kamo na hinuon mao ang patalinghugan, inay ang Dios, kamulay mag-igo niini. So makita nato dinhi ang previous mga verses kung imong basahon higala
makita na to kung unsa ang gihimo sa mga opponents. Ilang ginatreat ang mga apostoles, ilang gihadlok, ilang bantaan, o nagahatag sila og pagbawal nga dili na dapat kamo magwali sa pangalan nga ng inyong ginawali karon, no? So ato nga makita nga ang mga apostoles ning barog sila og ningon sila, we ought to obey God rather than man. Sundo na mo ang Dios kaysa tao. So makita nato dinhi ang kalaban nga ning kuana ning gimaw na, ning pakita na, no? Verse 20, ingon siya, kay anang kanamo dili kami makapugong sa pagsulti mahitungod sa among nakita og nadungog, no? Ang ingon sa ilaha, dili na kamo magwali, dili na kamo magpamatuod mahitungod anang ngalang Hesus, dili na mo magpreach. Pero ingon sa mga apostoles, di na mo mapugnan, di na mo pwede nga dili isulti ang among nakita og ang among nadunggan gikan kaniya. Verse 31, og sa nakaampo sila, nauyog ang dapit diin na nagtigom sila og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og na nagsulti sa pulong sa Dios sa walay kukahadlok. Praise God. So ato makita dinhi ang word sa dihang napuno sila sa balang Espiritu, they preach the gospel of God. So mao kana siya ato nakita that the Spirit-filled believers preaches the gospel. No? Mao kana siya to makita ang kusog ang ilahang kalig-on. The poor fisherman, backslidden, denying, coward, and discouraged Peter now became the world's greatest demonstration of courage. Ato makita dinhi how powerful our God is. Kay nga naman, si Pedro sa permero pa, niabot siya ang katalaw, nag-backslide siya, kidinay niya si Jesus Christ 3 times, nahimo siyang diskurahi, pero gi-restore siya sa Ginoo, o gipabangon siya, o nahimo siya nga, nagahatag siya kanato og eksakto nga demonstration unsa kanang ginatawag og courage diha sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Sa iginahimo, he spoke to an audience of the wealthiest, the most intellectual, and the most powerful in the land. Peter and John stands before them rather as their judge than as their victim. Now, supposed to be ilang giloto si Peter ug si John, but despite sa ilang gihimo, si Peter ug si John wala nagakahadlok. Instead, gisulti nila ang bugat kaayong mga pulong nga nakapatandog sa ilahang mga kinabuhi atong makitaan kana padayon atong pagtuon. What God does to His church despite of conflicts. Atong makita dinhi ang response sa Sanhedrin or ang ilang observation. Makita na to pinaagi sa pagbarog sa mga apostoles based sa ilang confession. Ato makita dinhi that the disciples of Jesus, they were bold, no? Makita na to sila wala sila gikadlukan based sa pulong sa Ginoo. According to the Sanhedrin, they observe in Peter and John that they had seen in Jesus, namely courage to speak boldly and authoritatively without formal training. Unsa man ang ilang nabalaan nga info background sa kinabuhi sa mga apostoles. Ang mga apostoles, kinsa man ni mga apostoles, wala sila'y formal nga eskwelahan. Kumbaga, wala gyud sila'y taas kaing attainment when it comes to education.
Sa ilahang educational background, makita na to, wala gyud sila record nga taas kay sila kinaadman. Yet, gigamit sila sa Ginoo courageously. And boldly they speak with authority. No? Makita na to dinhi. Ingon sa verse 13, ingon siya, ang pulong sa Ginoo. Og sa ilang pagkakita sa walay ko kahandok nga sinultihan ni Pedro og ni Juan, og sa ilang pagpakaila nga kini sila mga walay hibang kaagan og mga common raman nga pagkatao, sila nahibulong og unya ilang na ila nga kini sila mao ang nagpakigkauban kang Hesus. Amen. No? So ato makita nga natino gyud na confirm sa Sanhedrin, sa mga katawhan nga naa sa otoridad, na clear gyud nila, na confirm nila nga kini mga tawhana man di taas o kinaadman, pero grabe ka iso, grabe ang courage, ang ilang nga boldness sa pag-preach sa gospel, pagpamatuod about kay Jesus. Daw wala sila hibang kaagan, wala sila taas nga learning, pero ang ilang makita din sila nahibulong o gunya ilang na ila nga kini sila mao ang nagpakiguban kang Hesus. Makita na to nga ang ilang nga courage, ang ilang nga kaisog sa pagwali sa gospel, gumikan kay napuno sila. Gipuno sila sa Ginoo sa spirit, sa balahang spirito nga mo'y nag-control, naghatag kanila ni ining kusog. Di lang kana sumala sa ilang observation, they were indisputable. Dili basta-basta nila nga pilihon ang ilahang mga pagpamatuod, dili nila pwede ikapanghimakak. No? According sa verse 14, makita nato din hinga, the examining board could not dispute the apostles' claim that Jesus' power had healed the former beggar. Mauning butang nga di nila pwede ikapanghimakak, di nila pwede ilimod, kay nga naman dayag kaayo at tubangan sa daghang kay mga tao, og ang mga tao nga nakasaksi nakailag yun mismo sa tao nga gikan pas pagkabata bakol na siyang daan. No? Unlike karon nga panahon nga daghang kay mag-claim nga naayo pero walay nakailakin sa manang tawhanang naayo, but pasabot trick lang o pangatik, no? Og daghan kay kana karong gipang reveal na nga mga kamatuoran, no? Pero during this time makita nato nga sinaksihan sa daghang kay mga tao, inila og dili inila nga mga tao, makita nila nga kining layman giayo gyud sa Ginoo pinaagi sa padayag ni ini nga gahom diha sa mga apostoles. Makita na sa verse 14, ingon siya, og sanglit ilamang nakita ang taong naayo nga nagtindog tupad kanila, sila walay arang ikasulti patok ni ini. Praise God. So ato makita, no? Kung sa karon nga panahon daghang kay mag-claim, pero wa gyud isang nakaila. Kinsa may giayo, kinsa man tong giayo? Taga kuan man to, taga laing nasod. So, di gid ma-confirm, dili makuha kung how true kato nga gina-perform. Busay gala ayong palipat. Ang tinuod nga mga milagro nga gihimo dinhi sa Book of Acts, mga milagro nga nakaila ang tanang tao sa ilang gipang-ayo. No? Makita na to nga dili ikalimod nga truth. Okay? Wala dili camera trick, dili hocus pocus, dili ginatawag na to nga kanang binayaran na pagkaayo. Okay? So mao kana siya gala. Ikatulo, they were undeniable. Dili kaya ilimod, dili kaya nila taguan nga kamatuoran. The Sanhedrin members acknowledge that a miracle had taken place. It seems clear that the Jewish leaders could not disprove the miracle. At
ato makita how powerful ang pagpamatuod sa Dios, paano niya gilig-on ang mga apostoles. Based on verse 16, nag-ingon, unsaon man nato kining mga tawhana, kay dayag man gayud kaayo sa tanang na nagpuyo sa Jerusalem, nga pinaagi kanila nahimo ang usa ka dili malalis nga milagro, ug dili gayud kita makapanghimakak niini. Wow! Talagsaon nga trabaho sa Ginoo. Wonderful! No? So, makita na to dinhi kung unsa ang atong Diyos nag-ialagad. No? O ang mga kalaban, ng mga opponents, ingon sila, saon man nato ni wow. Naglibog sila unsay ilang buhaton aron nga mapugnan nila kining mga apostoles. No? Di nila kaya mapugnan. Nga naman, ang mga tao mao'y mo judge kanila. Nga sila ang kontrabido sa trabaho sa Ginoo, dili ang mga apostoles. Ika-4, they were unhindered. Dili kaya pugnan. No? Dili nila kaya mapugnan. Nga naman, the Sanhedrin ordered the apostles not to speak or teach at all as Jesus' spokesman. Nag-order sila, sige, basta kay dili na gyud mo magalig usab ha. Ayaw na gyud pag hisgot anang ngalan ng Hesus. Ayaw na gyud. Ibawalan sila sa Sanhedrin. No? Ato makita, but Peter and John saw the command of the Sanhedrin as contradicting to the command that Christ had given them. Klaro ka ang command ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28 verse 19 down to verse 20 to preach the gospel. Okay? So klaro kayo. Unya ang command sa Sanhedrin, ang naa sa otoridad during that time, gibawalan sila, ayaw na gid mugwali. So klaro kayo nagkontradict ang command sa Sanhedrin against sa command sa ilang master, sa ilang Lord nga mao si Jesus Christ. And they could not obey both. So they had to obey God. Kailangan mao ning panahon nga mupili sila kung unsa ang ilang sundon. Ang Sanhedrin nga di na sila pawalihon, or ang kuban sa Ginoo nga iwali ang iyang pulong. So gipili nila, ingon sila, we ought to obey God rather than man. Okay? So makita na ito higala that this is the only basis for civil disobedience that Scripture permits. In all other matters, we must obey those in authority over us. We are commanded to obey the authority. But, remember, kung ang pagwali na sa gospel, kung ang pag-alagad na sa Ginoo ang ibawal, di lahi na ng istorya higala. We have that authority from our Father, our God, to continue on doing the work nga gihatag. Sumala sa gihimo sa mga apostoles. No? Pag musupak ang pamunuan, ibawal ang pagwali, ibawal ang buluhaton sa Ginoo, mao nang panahon na nga ang Dios mudapig nga dili musunod ang tao, but sundo niya ang gisulti sa Ginoo. Ato makita ikaduha nga butang, the church reaction to oppositions. Unsa ba ang reaction sa katauhan sa Dios with regard to the opponents or sa oppositions nga nagakahitabo during this time? Ato makita igala ang ilang response niini or reaction niini. They prayed together. Nagampo sila, naghiusa sila sa pagpangamuyo. The Christians sought the Lord in prayer. Wala sila nag-alsa. Wala sila nagkigera. Kundili, silang tanan naghiusa diha sa pagampo. According to verse 31, nag-ingon, o sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit,
diin na nagkatigom sila og silang tanan na puno sa Espiritu Santo og na nagsulti sa pulong sa Dios sa walay ko kahadlok. Amen. So ato makita dinhi nga silang tanan na puno sa Espiritu Santo og ang resulta sila nagapanulti, nagawali sa pulong sa Dios nga walay gikadlukan. Kabalo ba mo higala? Nagkahulugan kini sa ilang kamatayon. Kay during this time, ginabantayan sila o ginadakop sila, ginalutos sila kung magwali sila. Ikaduha nga reaction nila with regard to oppositions. They depend on God. Wala sila manguhag armas, kundili ang ilang dependence na adiha nila gibutang sa Ginoo. The disciples called on God to know the truths of the Sanhedrin. Ang ilang giingon ingon sila, og karon Ginoo, timan ang ilang panghulga og itugot sa imong mga ulipon ang pagsulti sa imong pulong sa walay bisan jutay pagkahandlo ning samot ato makita higala ning samot ang ilang kaisog o kadasig sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So ato makita dinhi og ingon sila ilang gidepend sa Ginoo, gitugyan diha sa Ginoo ang ilahang nahiaguman. Ingon siya, Ginoo timan ang ilang pagpanghulga. Instead nga mahadlok kami, dubliha ang among kaisog. Ikatulo, they unite themselves as result of oppositions. The believers united themselves. Nagkahiusa sila. The Christians were united in one mind and in one purpose. Ang ilahang panguna-una nakafocus diha sa Ginoo, dili sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga sariling kapakanan. According sa verse number 32, og sa katilingban sa mga nanagpanuo, usara ang kasing-kasing. Take note, isa lang ilang mind, og usara ang balatian. Wow! Makita na to ang pagka-unique. No? Isa lang ilang kasing-kasing. But pasabot, ang kalipay sa ilang kinabuhi, ang ilang kasing-kasing, ang ilahang interest sa kinabuhi, maogyod ang paghimaya sa ilang Dios. Ikaduha, usara ang balatian. But pasabot, ang ilahang enjoyment, ang ilahang focus sa pagkinabuhi, isara. Makita na to ang ilahang panagiusa. Ikaw pa, they live in purity. So, uban diha sa usa nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Kristohanon, gi-encourage, gi-challenge sila, gi-enable sila to live a life that is pure in the sight of God and in the sight of man. Makita na to ng kinabuhi sila exactly unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. No? They keep themselves spiritually pure and sincerity. So makita na to igala, dili basta-basta ang impact sa balang espiritu diya sa kinabuhi. That's why ang mga oppositions, makita to wala gyud nakapugong sa ilaha. Ikalima, they practiced brotherly love. Usa kini sa marka nga makita nato sa early church. They practiced brotherly love. Makita nato ang ilang pagka-selfless. Ang ilang nga focus, ang ilang interest na adiha sa paghimaya sa Ginoo, pinaagi paghigugmaay sa usag-usa. Makita nato ikauno, they practiced generosity. According sa verse number 32, nag-ingon, og sa katilingban sa mga nanagpanuo, usara ang kasing-kasing.
og usara ang balatian, og wala kanilay nag-ingon nga iyarang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Hinunua, ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang ingon nga katigayunan sa tanan. So, ato makita ang ilahang kasing-kasing willing sila nga mupaambit ngadto sa uban sa mga blessing nga naa kanila. O makita na to dinuyugan sa ilang gugma o sa pagkaseryoso nila diha sa pagbuhat ni ini. Dili ingon nga gipugos sila, dili ingon nga gusto lang sila musikat. In fact, walay ngalan nga makita nato dinhi, no? Ato makita nga ang ilang heart is pure in the sight of God. Ang ilang sincerity, bisan nga dili sila musikat, pero silang para sa kahimayaan sa Ginoo, gihimo nila ang dapat himuon sa pagtinabangay, sa pagpaambit nito sa uban. Ug diha makita nato ang tinuod nga paghigugma alang sa matag usa. The question is for us. Mao kini siya. Are you considering your wealth, your talents, abilities, and all of what you have now as God's assets or liabilities? Unsa ang pag-consider nimo higala sa tanan nga naa sa imong kinabuhi karon? Unsa man na? Para ba sa Ginoo, asset ba na siya or liabilities? Kumusta? Tungod ba sa imuhang na-possess karon sa imong kinabuhi? The more ba ka nga naging closer diha sa imong Ginoo, or the more kang nagpalayo sa Ginoo? The more ba ang imong kinabuhi naging blessing alang sa uban, or the more ba ang imong kinabuhi naging kapangdulan sa uban? Friends, brothers and sisters in Christ, be honest. Do you love your God? Do you love your God? Kumusta ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Kumusta ang imong involvement diya sa ministry? Kumusta ba ikaw, higala? Do you still enjoy serving your God? Wala ba ka nagakaulaw nga mabalaan kang Kristohanon ka? Wala ba ka nagatago, nagamaskara sa imong pagkinabuhi? Transparent ba ka? Pure ba ang atong pagkinabuhi in the sight of God? Higala, be serious. Are you promoting or demoting the gospel of God? Hinaot pa higala nga i-bless ka sa pulong sa Ginoo karon. Magaampo kita. Amahan, salamat yun sa imong pulong. This I pray in Jesus' name. Amen.